Kinuha na nga dito si Lola sa amin dahil pansamantagal meron na munang kukup-kup kay Lola. Lola, lagi kang mag-iingat. Tatandaan ko lagi yung mga binibilin mo sa akin. Enjoy ka na muna, Lola, ha? Hello sa inyo, mga ka-G! At dahil napakalakas ng ulan ngayon, hindi kami makakagala ni Alaysa. Plano nga sana namin ni Alaysa na maglakad-lakad. Kaso napakalakas talaga ng ulan. Sa mga oras na to, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Kaya naisipan ko na lang maligo sa ulan. At grabe, sobrang lakas talaga ng hangin dyan, mga ka-G. Parang lilipa rin na yung mga puno. Sa totoo lang, medyo kinakabahan talaga ako dyan dahil baka mamaya merong lumilipad na yero, bigla akong tamaan. Kaya naman tumabi na muna ako. Pero sabi ko sa sarili ko, kung matatakot ako sa ulan, eh hindi ko may enjoy yung bawat patak. Kaya naman nilakasan ko na lang yung loob ko dyan. At iniisip ko na lang na ulan ka lang at ako si G somewhere. At nung medyo humina na yung ulan, si Alaysa, nakita ko na siyang lumabas dito sa may tindahan. Sinusubukan ko nga siyang yayain dyan kung sasama siya sa akin. Pero hindi ko talaga siya maaya. Mukhang natatakot siyang maligo sa ulan. Natatakot ba o nilalamig? Nung matapos kong maligo sa ulan, sabi sa akin ni Mama, suotan ko na daw ng panjama si Lola. Hindi niya daw mabuhat si Lola dahil masakit din daw yung balakang ni Mama. Nung all set na si Lola, nilabas ko na siya dahil nandito na daw yung sundo niya. Bali si Lola, doon na muna siya mag-i-stay sa kapatid ni Mama. Every week kasi si Lola umiikot siya sa mga anak niya. Mas maganda yung ganito dahil para nalilibang na lang si Lola every week. Iba't ibang mukha yung mga nakikita niya. Si Lola makakalimutin na talaga dahil nakalimutan niya yung tsinelas niya. Kaya naman kinuha ko to at pinasuot ko sa kanya. Kinuha ko na rin ng unan si Lola para medyo malambot yung upuan niya. Sabi ko kay Lola, medyo itaas na lang yung sarili niya dyan. Lalagyan ko lang ng unan itong inuupuan niya. Bago umalis si Lola, napansin ko na hindi maayos yung polvo niya, kaya naman inayos ko lang to. At tinanong ko dyan si Lola bago siya umalis kung meron nga ba siyang huling abilin sa akin. Sabi sa akin ni Lola, wag daw akong lalaban sa magulang ko at maging mabuti daw akong tao. Nung paalis na si Lola dyan, sabi ko sa kanya, La, susulatan mo ako ha, wag mo akong kakalimutan. Hanggang sa muli natin pagkikita, Lola, paalam. Pagkaalis ni Lola, pumasok na muna ako dito sa loob para mag-relax. Sakto kasi napakalamig talaga ng panahon kasi galing umulan. Sarap na sarap nga ako sa paghiga ko dyan, kaso ito namang si Mama. Sabi niya sa akin, buksan na daw namin tong mga parcel na dumating. Itong mga parcel na to, ito yung mga pinag-order ko sa TikTok. Nung nakaraan, meron akong natirang pera, kaya naman naisipan ko na lang tong ipambili ng mga gamit dito sa bahay. Aba Kuya G, nagmamatured ka na talaga dahil bumibili ka na ngayon ng mga gamit sa bahay. Oo nga mga ka-G, hindi ko alam, bigla akong naging interesado dito sa mga gamit sa bahay. Parang medyo naiirita kasi ako pag makalat dito sa bahay, kaya naisipan ko nang bumili ng mga organizer dito sa bahay. Katulad nung nauna namin binuksan, mga lagayan na ng mga susi, jacket, bag, o kaya mga sombrero. At itong pangalawa naman, mga sabitan ng mga anik-anik dito sa likod ng pintuan. Inisip ko na lang na pag bumili ako netong mga to, parang nag-i-invest na lang din ako para dito sa bahay namin. At na-realize ko pag umorder ka nga pala ng mga ganitong klaseng organizer, hindi mo lang to basta-basta bibilin dahil pagkadating nito sa bahay ninyo, siguradong gagana yung utak nyo dito at talagang mag-e-effort talaga kayo. Tulad namin ni Mama ngayon, halos isang oras din namin ina-assemble to. Ito nga pala yung mga lagayan ng anik-anik dito sa CR. At next time, pag nakaluwag-luwag tayo, bibili ako ng pintuan dito sa CR namin dahil tignan nyo naman, nawasak na yung ilalim na part nitong pintuan namin dito. At ito mga ka-G, papakita ko sa inyo yung mga lagayan namin ng pinggan, baso, mga kutsara, tinidor. Dati sa side na yan nakalagay yung mga plato namin. Pero ngayon dito na sila nakalagay. Sobrang nagustuhan ko talaga tong organizer na to dahil 'di ba ang linis tignan, tapos talagang makakatipid ka talaga ng space. Katulad namin, napakaliit lang talaga ng bahay namin, kaya importante talaga na meron dapat kaming ganitong klaseng organizer. Mga ka-G, nag-invest na talaga ako sa mga ganito dahil para hindi nakakalat yung mga gamit namin dito sa bahay. Naniniwala kasi ako mga ka-G na pagka makalat yung isang bahay, parang ang kalat-kalat din ng isip ko. Parang hindi ako nakakapag-isip ng maayos. At ito naman yung isa naming order, lagayan to ng mga sombrero, jacket, bag, o kaya naman mga susi. Kunyari mga ka-G, galing kayo ng trabaho, dito nyo agad ilalagay yung mga importante nyong dala. Ako pa naman sobrang makakalimutin ako. Minsan yung susi na lang, hindi ko na alam kung
saan ko na ilalagay. At ito rin mga ka-G, hindi ko na na-unbox to, pero bumili ako ng 2 ganyan kasi dyan namin ilalagay yung mga damit. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo bukas. Bye-bye sa inyo mga ka-G!